Sa edad na 38, nasa tuktok na ng kanyang karera, si Mayor Alexander Montefalco. Siya ang itinuturing na ideal man at pinakamahusay na pinuno ng Laguna. Matapat, may prinsipyo at higit sa lahat, pihikan pagdating sa pag-ibig. Para sa kanya, ang kanyang puso ay nakatali na sa serbisyo publiko. Ngunit ang kanyang payapang mundo ay guguho sa isang iglap ng isang malagim na trahedya ang kumuha sa buhay ng kanyang matalik na kaibigan. Sa huling sandali ng buhay ng mag-asawang Salvacion, isang napakabigat na tungkulin ang iniwan nila kay Alex, ang maging tagapangalaga ng kanilang nag-iisang anak, ang 18 taong gulang na si Mayraya Sabrina Salvacion. Si Sabrina ay maganda, masayahin at may pagkapilya. Ang kanyang pagpasok sa mansyon ng alkalde ay nagdala ng ingay at kulay na matagal nang nawala rito. Ngunit sa paglipas ng mga gabi na magkasamang pag-aaral, pag-aalaga at mga nakaw na tingin, ang pader na itinayo ni Alex sa kanyang sarili ay unti-unting nagkapira-piraso. Ang pihikang puso ng alkalde ay nahulog sa isang bawal na pag-ibig. Isang gabi ng pagpapadala sa tukso ang magpapabago sa kanilang mga kapalaran. Nabuntis si Sabrina at hindi lang isa, kundi kambal ang nasa kanyang sinapupunan. Ngayong nakataya ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon at ang pangalan ng matagal niyang iningatan mula sa mga matatalas na mata ng politika. Handa nga ba si Mayor Alex na iwanan ng kapangyarihan upang panagutan ang kanyang pagkakamali? Pakakasalan ba niya ang dalagang unang nagpatibok sa kanyang puso o tatalikuran niya ito para sa ngalan ng tungkulin? Isang kwento ng sakripisyo, paninindigan at isang pag-ibig na walang kinikilalang edad o sitwasyon. Magandang araw sa lahat ng ating mga masusugid at mapagmahal na taga-subaybay rito sa Ayesha TV. Ako po ang inyong lingkod, si Miss Angge, na muling sasama sa inyo sa isa namang kwentong hitik sa emosyon, pagpapakasakit at isang pag-ibig na susubukin ng panahon at ng lipunan. Mga ka-Ayesha, naisip niyo ba kung paano kung ang isang lalaking kilala sa pagiging kagalang-galang, may mataas na prinsipyo at pihikan pagdating sa puso ay matagpuan ang kanyang katapat sa isang babaeng malayong agwat sa kanyang edad? Paano kung ang itinadhana para sa kanya ay ang mismong dalagita na inihabilin sa kanya sa gitna ng isang malagim na trahedya? Ngayong hapon, ihanda ang inyong mga puso sa isang napakagandang obra na pinamagatang Mga Lihim ng Isang Pinuno. Kwento ito ni Mayor Alexander Montefalco, isang 38 taong gulang na alkalde rito sa Laguna at ng kanyang pilyang ward na si Sabrina. Paano nga ba haharapin ng isang pinuno ng bayan ang isang pag-ibig na nagbunga ng kambal na supling sa gitna ng nagbabadyang iskandalos sa politika? Mananaig ba ang tungkulin o ang paninindigan para sa pamilya? Huwag po kayong aalis. Maupo, mag-relax at sabay-sabay nating subaybayan ang buong kwento rito lamang sa Ayesha TV. Malamig ang simoy ng hangin sa bayan ng Laguna. Ngunit sa loob ng munisipyo ay mas lalong nararamdaman ang bigat ng mga gawaing kailangang tapusin bago matapos ang buwan. Sa loob ng kanyang malawak at maayos na opisina, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa nara si Mayor Alexander Montefalco. Sa edad na 38, kilala siya sa buong lalawigan bilang isang lalaking may busilak na puso, matapat at walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng talino at lalim, at ang kanyang boses ay may autoridad ngunit may kasamang malaking init na nagpapakalma sa sino mang kausap niya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito sa larangan ng politika at sa pagmamahal ng kanyang mga kababayan, may isang bahagi ng buhay ni Alex ang nananatiling hungkag at walang laman. Ito ang kanyang puso. Sa loob ng maraming taon, marami ng magaganda at mayayamang babae ang nagtangkang kumuha ng kanyang pansin. Ngunit, walang sino man na nagtagumpay. Pihikan si Alex. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi pinipilit at naniniwala siya na balang araw ay darating ang tamang babae na magpapatibok ng kanyang puso sa tamang panahon.
Isang hapon, habang abala si Alex sa pagre-review ng mga budget para sa mga bagong proyekto sa kalusugan at edukasyon, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok ang kanyang chief of staff na si Mateo, na ang mukha ay maputlang maputla at halatang nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang mobile phone. Kaagad na napatayo si Alex mula sa kanyang pagkakahandusay sa upuan dahil alam niyang hindi papasok si Mateo ng ganoon na lamang kung walang seryosong nangyari. Mayor, may masamang balita po. Putol-putol ang boses ni Mateo habang sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Si Mr. at Mrs. Salvacion po, ang buong pamilya nila na aksidente sa National Highway. Bumangga po ang sasakyan nila sa isang malaking truck dahil sa madulas na daan sanhi ng malakas na ulan. Kasalukuyan po silang dinala sa Laguna Doctors Hospital at ayon sa paunang ulat, critical po ang kondisyon ng mag-asawa. Tila pa biglang huminto ang tibok ng puso ni Alex sa kanyang narinig. Ang mag-asawang Roberto at Elena Salvacion ay hindi lamang basta mga kilalang tao sa bayan. Sila ang pinakamatalik na kaibigan ni Alex mula pa noong panahon ng kanilang kabataan. Sila ang nakasama niya sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay, at itinuturing na niya silang higit pa sa tunay na mga kapatid. Walang pag-aalinlangan at hindi na nag-isip pa. Iniwan ni Alex ang kanyang mga papeles sa kanyang mesa. Kinuha niya ang kanyang jacket at susi ng sasakyan at pabilis na tumakbo pababa ng munisipyo. Habang ang kanyang isipan ay puno ng matinding kaba at panalangin na sana'y walang masamang mangyari sa kanyang mga kaibigan. Mabilis niyang pinatatakbo ang kanyang sasakyan sa gitna ng malakas na buhos ng ulan na tila ba sumasabay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Abang ang wiper ng kanyang kotse ay mabilis na gumagalaw. Ngunit ang kanyang paningin ay nakatutok lamang sa kalsada patungo sa ospital. Pagkarating niya sa Laguna Doctors Hospital, agad siyang bumaba at hindi na inalintana ang ulan na nagbasa sa kanyang damit. Patakbo siyang pumasok sa emergency room kung saan sinalubong siya ng amoy ng gamot, antiseptiko at ang nakabibinging tunog ng mga aparato. Doon, sa isang sulok ng koridor, nakita niya ang nag-iisang anak ng mag-asawa na si Mayraya, Sabrina Salvacion. Si Sabrina ay 17 taong gulang pa lamang, isang dalagitang kilala sa buong kapitbahayan dahil sa kanyang pagiging masayahin, masagla at may pagkapilya. Palagi itong nakangiti, mahilig magbiro at madalas na nagdadala ng ingay at saya saan man siya magtungo. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang pilyang si Sabrina ay tila tuluyang naglaho. Nakaupo siya sa isang mahabang upuan, yakap ang kanyang mga tuhod habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at ang kanyang mga damit ay may bahid pa ng tuyong dugo. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa saradong pinto ng operating room. Lumapit si Alex kay Sabrina at dahan-dahang lumuhod sa harap nito upang mapantayan ng dalagita. Nang maramdaman ni Sabrina ang presensya ng isang tao, iniangat niya ang kanyang muka at nang makita niya si Alex, lalo itong naiyak at agad na isinubsob ang kanyang muka sa balikat ng alkalde. Mayor, si Mama po, si Papa, madami pong dugo. Hikbi ni Sabrina habang ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa jacket ni Alex. Sabi ng mga doktor, hindi daw po sila pwedeng pasukin. Natatakot po ako, Mayor. Huwag po nilang iiwan si Mama at Papa. Hinalikan ni Alex ang tuktok ng ulo ni Sabrina habang sinusubukang magpakatatag kahit na ang sarili niyang dibdib ay parang sasabog na sa sakit at pag-aalala. Tahan na, Sabrina. Narito na si Mayor. Lalaban ng mga magulang mo. Kilala natin sila na matapang. Magiging maayos ang lahat. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang isang doktor na may malungkot na muka. Agad na tumayo si Alex at hinarap ang doktor, habang si Sabrina naman ay nananatiling nakahawak sa kanyang likod. Mayor Montefalco, ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Palumanay na pahayag ng doktor habang nag-aalis ng kanyang surgical mask. Ngunit labis po ang naging pinsala sa katawan ng mag-asawa dahil sa lakas ng impact. Ang asawang babae ay pumanaw na ilang minuto pa lamang nakalilipas. Ang lalaki naman ay may kaunting sandali na lamang na natitira at hinahanap po kayo. Gusto niya kayong makausap sa huling pagkakataon. Parang gumuho ang mundo ni Alex sa narinig na balita.
Tumingin siya kay Sabrina na ngayon ay tuluyan na napahagulkol at napaupo sa sahig dahil sa tindi ng shock. Binuhat ni Alex si Sabrina at dahan-dahang inakay papasok sa loob ng silid kung saan naroon si Roberto na nakakabit sa iba't ibang makinarya na unti-unti nang bumabagal ang tunog. Lumapit si Alex sa gilid ng kama at tinawakan ng malamig at nanghihinang kamay ng kanyang matalik na kaibigan. Idinilit ni Roberto ang kanyang mga mata na may labis na kahirapan at nang makita niya si Alex at ang kanyang anak, pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Alex, salamat at dumating ka. Paos at napakahinang boses ni Roberto habang pilit na humihinga gamit ang oxygen mask. Wala na si Elena at alam kong susunod na ako sa kanya. Ang oras ko ay tapos na, aking kaibigan. Huwag kang magsalita ng ganyan, Roberto. Lumaban ka para sa anak mo, para kay Sabrina. May luha na rin sa mga mata ni Alex habang pinipisil ang kamay ng kaibigan. Umiling ng bahagya si Roberto at ibinaling ang kanyang tingin kay Sabrina na ngayon ay nakahawak sa kanyang kabilang kamay. Walang tigil sa pag-iyak. Pagkatapos ay muling tumingin si Roberto kay Alex at doon ay nakita ni Alex ang pinakamalalim na pagsusumamo na maaari mong makita sa mga mata ng isang ama. Alex, ang anak namin si Sabrina. Wala na siyang ibang kamag-anak sa mundong ito na maaari niyang takbuhan o sandalan. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ang tanging lalaki na alam ko may mabuting puso at ginto ang prinsipyo. Mas humigpit ang hawak ni Roberto sa kamay ni Alex gamit ang natitirang lakas ng kanyang buhay. Pakiusap, Alex. Sa huling sandali ng buhay ko, inihahabilin ko sa iyo ang aming anak. Ikaw ang magiging tagapangalaga niya. Alagaan mo siya, protektahan mo siya, at huwag mo siyang pababayaan kahit na anong mangyari. Gabayan mo siya hanggang sa siya ay lumaki at makatayo sa sarili niyang mga paa. Narinig ng buong silid ang bawat salita ng huling habilin at naramdaman ni Alex ang napakabigat na responsibilidad na iniaatang sa kanyang mga balikat. Ngunit sa harap ng kamatayan ng kanyang matalik na kaibigan, walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ipinapangako ko, Roberto, sa harap ng Diyos at sa harap mo, ako ang tatayong tagapangalaga at pangalawang ama ni Sabrina. Hindi ko siya pababayaan. Mamahalin ko siya at poprotektahan tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Ang mansyon ko ay magiging tahanan niya. Ang buhay ko ay nakalaan para sa kanyang kaligtasan at kinabukasan. Buong tapat at may determinasyong sagot ni Alex. Isang mapayapa at mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Roberto. Matapos marinig ang pangako ni Alex, tumingin siya sa kanyang anak sa huling pagkakataon. Magpakabait ka kay Mayor Sabrina. Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Kasabay ng pagpikit ng mga mata ni Roberto ay ang mahaba at nakabibinging tunog mula sa heart monitor. Tuluyan na itong pumanaw. Sa isang iglap, ang tahimik na silidin na puno ng malakas at madamdaming iyak ni Sabrina na yakap ang katawan ng kanyang ama. Habang si Mayor Alex naman ay tahimik na tumayo. Pinahin ang sarili niyang mga luha at niyakap ang naulilang dalagita upang paramdam dito na sa gitna ng matinding trahedya, hindi siya mag-isa dahil may isang Mayor Alexander Montefalco na handang maging kanyang kanlungan. Makalipas ang ilang linggo matapos ang marangyang ngunit napakalungkot na libing ng mag-asawang Salvacion, tuluyan na lumipat si Sabrina sa mansyon ni Mayor Alex. Ang malaking bahay na iyon na matatagpuan sa isang pribadong subdivision sa Laguna ay kilala sa pagiging tahimik, formal at may disiplina, kabaliktaran ng dating buhay ng dalagita na puno ng ingay, musika at walang katapusang kulitan. Isang maagang umaga, pababa si Alex sa kanyang engrandeng hagdanan habang isinusuot ang kanyang mamahaling wristwatch. Nakasuot na siya ng kanyang formal na barong habang para sa isang mahabang araw ng pagpupulong sa munisipyo. Ngunit bago pa man siya makatuntong sa huling baitang, isang malakas na tugtog ng modernong pop music ang narinig niya mula sa sala. Napakunot noon ang alkalde. Lumakad siya patungo sa pinagmumula ng ingay at doon natagpuan niya si Sabrina. Nakasuot ito ng malaking t-shirt na kulay pink at short shorts. Habang may hawak na sandok at ginagawa itong mikropono habang sumasayaw sa ibabaw ng sofa. Sabrina, medyo itinaas ni Alex ang kanyang boses upang marinig sa gitna ng malakas na tugtog. Agad na napatikin si Sabrina. Mabilis niyang pinatay ang speaker gamit ang remote at tumingin kay Alex na may malawak ng ngiti. Walang bakas ng takot sa kanyang muka. Magandang umaga, Mayor.
Ang aga-aga naman ang seryosong mukha na yan. Sayo muna tayo. Nakahalupip-kip na lumapit si Alex sa kanya. Seryoso ang mga mata. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang tumatalon sa sofa? At saka, ang aga pa para sa ganyang kalakas ng musika. May mga kapitbahay tayo at baka nakakalimutan mo. Bahay ito ng alkalde. Bumaba sa Sabrina mula sa sofa at nagpout. Ang kanyang dalawang pisngi ay tila ba nagtatampo habang inilalagay ang sandok sa mesa. Mayor naman, sobrang boring dito sa bahay mo. Mukhang museum. Lahat ng gamit, bawal galawin. Lahat ng sulok, bawal magingay. Kung hindi ako gagawa ng sarili kong entertainment, baka amagin ako rito. Napapuntong hininga si Alex at napasapo sa kanya noo. Sa edad na 38, sanay siya sa pagpapasunod sa libo-libong mamamayan ng Laguna. Ngunit pagdating sa isang 17 taong gulang na pilyang dalaga, tila ba nawawalan siya ng lakas ng loob at kapangyarihan. May mga patakaran tayo rito sa bahay, Sabrina. Pangaral ni Alex sa mahinahong poses ngunit may autoridad. Una, bawal ang malakas na tugtog bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Pangalawa, kailangan mong pumasok sa paaralan sa tamang oras. At pangatlo, mula ngayon may curfew ka na. Dapat alas 6 ng gabi ay narito ka na sa loob ng mansyon. Alas 6? Kulat na reaksyon ni Sabrina. Mayor, senior high school na ako. Marami kaming projects na ginagawa pagkatapos ng klase. Masyado maaga ang alas 6. Parang pambata naman yan. Para sa kaligtasan mo yan, Sabrina. Anak ka ng mga kaibigan ko at responsibilidad kita. Matigas sa paninindigan ng alkalde. At isa pa, wag mo na akong tawagin mayor dito sa loob ng bahay. Masyado formal. Tawagin mo na lang akong Kuya Alex o Uncle Alex. Napakunota noon ng dalagita at tinignan si Alex mula ulo hanggang paa. Bago dahan-dahang lumapit sa kanya na may mapaglarong kislap sa mga mata. Ayoko nga. Ang tanda pakinggan ng uncle at hindi naman kita kapatid para tawagin kuya. Mas gusto ko mayor. Para mas makapangyarihan, mas may dating. Hindi nakasagot si Alex sa sinabi nito. May kakaibang tibok sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag sa tuwing lumalapit si Sabrina sa kanya ng ganoon kabilis. Iniwan niya ang kanyang tingin at tumikim. Bahala ka sa kung anong gusto mong itawag sa akin. Basta sundin mo mga patakaran. Mauna na ako sa munisipyo. May pagkain na riyan sa kusina na inihanda ni Aling Marta. Seryosong saad ni Alex bago mabilis na tumalikod at naglakad palabas ng mansyon. Habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan, isang maliit at lihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ng alkalde. Sa kabila ng pagiging pilya at matigas na ulo ni Sabrina, hindi maikakaila ni Alex ang presensya ng dalaga ang nagdala ng buhay, kulay, at ingay na matagal nang nawala sa kanyang tahimik at malungkot na tahanan. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Sa loob ng mga panahong iyon, unti-unti nang nasasanay si Sabrina sa bagong takbo ng kanyang buhay sa mansyon, habang si Mayor Alex naman ay dahan-dahang natututunan kung paano maging isang epektibong tagapangalaga. Gayunpaman, habang lumalalim ang kanilang pagsasama sa iisang bubong, may isang hindi inaasahang pagbabago na nagsisimulang mamuo sa pagitan ng kanilang mga puso. Isang gabi, habang bandang alas 11 na ng gabi, na makauwi si Alex mula sa isang mahaba at nakapapagod na sesyon sa provincial capital. Patay na ang karamihan sa mga ilaw sa mansyon, maliban sa nag-iisang liwanag na nagmumula sa sala. Sa pag-aakalang nakalimutan lang itong patayin ng mga kasambahay, dahan-dahang lumakad si Alex patungo roon. Ngunit natigilan siya na makita si Sabrina na nakasubsob sa mababang mesa, napapaligiran ng makakapal na libro, mga papel at mga highlighter. Nakatulog na ito habang nag-aaral para sa kanyang darating na pagsusulit. Lumapit si Alex at pinagmasdan ang mukha ng dalagita. Sa ilalim ng madilim at madilaw na liwanag ng lampshade, kitang-kita ang inosente at magandang mukha ni Sabrina. Ang mamahahabang pilikmata nito, ang perpektong hugis ng ilong at ang natural na mapapulang labi na bahagyang nakabukas habang humihinga ng malalim. Wala na ang pilyang hitsura nito kapag gising. Sa mga sandaling ito, mukha siyang isang anghel na nangangailangan ng kalinga. Dahan-dahang umupo si Alex sa sahig, sa tabi ng natutulog na dalaga. Isang hindi mapigilang udyok ang nagtulak sa kanya. Naiangat ang kanyang kamay at dahan-dahang isipin ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Sabrina. Sa sandaling tumikit ang dulo ng kanyang mga daliri sa malambot na balat ng pisngi nito, tila ba may kuryenteng gumapang sa buong katawan ng alkalde. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malakas, mabilis, at pamilyar na tibok na matagal nang hindi nararamdaman ng kanyang pihikang puso.
Natigilan si Alex. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at napapatayo, habang ang kanyang hininga ay naghahabol. Hindi maaari. Saip ni Alex sa kanyang sarili, habang hawak ang kanyang sariling dibdib na tila ba sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. 17 taong gulang pa lamang siya, Alex. Anak siya ng matalik mong kaibigan. Inihabilin siya sa iyo para alagaan at protektahan. Hindi para pagnasaan. Huwag mong tungisan ang tiwala ng mga magulang niya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang nararamdaman niya ay dala lamang ng pagod at awa sa kalagayan ng dalaga. Upang hindi magising si Sabrina, kumuha si Alex ng isang makapal na kumot mula sa aparador sa sala at dahan-dahang ibinalot ito sa katawan ng dalaga. Pagkatapos, ay nag-iwan siya ng isang baso ng malamig na tubig at isang maikling sulat sa tabi ng kanyang mga libro na nagsasabing magpahinga na ito. Ngunit ang hindi alam ni Alex, bago pa man siya tuluyang makatalikod at makaakyat sa kanyang silid, ay dahan-dahang idinilit ni Sabrina ang kanyang mga mata. Hindi talaga siya tulog. Nagising siya sa sandaling dumikit ang mainit na daliri ng alkalde sa kanyang pisngi. Hinawakan ni Sabrina ang bahagi ng kanyang mukha na hinaplos ni Alex, habang nakatingin sa papalayong likod ng lalaki. Sa loob din ng mga nakalipas na buwan, hindi na lamang basta guardian ang tingin ni Sabrina kay Alex. Nakikita niya ito bilang isang tunay na lalaki. Isang Ginoo na handang magsakripisyo para sa kanya. Isang pinuno na may paninindigan. At isang tao na sa kabila ng pagiging istrikto ay may pinakamalambot na puso na nakatagpo niya. Ramdam ni Sabrina ang sarili niyang puso na tumitibok para sa alkalde. Isang lihim na paghanga na unti-unti nang nagiging isang malalim at mapanganib na pag-ibig. Dumating ang araw ng 18 kaarawan ni Sabrina. Sa batas, itinuturing na itong hustong gulang. Ngunit para kay Mayor Alex, si Sabrina pa rin ang talagang inihabilin sa kanya na kailangang ingatan at gabayan. Walang grandiosang debut na naganap dahil na rin sa kahilingan ni Sabrina na ayaw na marangyang selebrasyon habang wala ang kanyang mga magulang. Isang simpleng hapunan lamang idinao sa malawak na veranda ng mansyon, kung saan ang mga pining kasambahay at ilang malapit na kaibigan lang ang kasama. Nang sumapit ang 11:00 ng gabi, nagpaalam na ang mga kasambahay upang magpahinga. Iniwan ang alkalde at ang dalaga sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga nakasabit na bombilya. May kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid, maliban sa tunog ng mga huni ng kuliglig at ang mahinang ihip ng hangin ng Laguna. Happy birthday, Sabrina! Malambing na saad ni Alex habang inilalapag ang isang baso ng mamahaling wine sa harap ng dalaga. Pinayagan niya itong uminom ng kaunti dahil nasa legal na edad na ito ngayon. Ngayon 18 ka na. May kalayaan ka na sa maraming bagay pero sana huwag mong kakalimutan ang mga pangarap mo at ang pag-aaral mo. Tumingin si Sabrina sa baso ng alak habang iniangat ang kanyang mapupungay na mata kay Alex. Ang bahagyang tawa na alkohol ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na matagal niya itinagaw sa kanyang dibdib. Kahit ano, Mayor? Ibig sabihin ba, pwede ko na makuha o piliin kahit anong gusto ko ngayon dahil matanda na ako? Natawa na bahagya si Alex. Akala ay nagbibiro lamang ang pilyang dalaga. Oo, basta ba tama at makabubuti para sa iyo? Paano kung ikaw ang gusto ko? Seryosang saad ni Sabrina, walang kurap na nakatitig sa mga mata ng alkalde. Natigilan si Alex. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ito na matinding kaba. Sabrina, lasing ka lang. Masyado mabilis ang tama ng alak sa'yo. Pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Akma sanang tatayo si Alex upang iwanan ng sitwasyon. Ngunit mas mabilis si Sabrina. Tumayo ang dalaga. Hinawakan na magkabilang balikat ng alkalde. At bago pa man makaiwas si Alex, ay isinaranan ni Sabrina ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi. Isang halik ang pinakawala ni Sabrina. Isang halik na puno ng pagnanasa, pagkasabik, at matagal ng kinikimkim na pag-ibig. Nanigas ang buong katawan ni Alex. Sa unang ilang segundo, binalot siya ng konsensya at ng imahe ng kanyang pumanaw na kaibigan. Subalit ang sarili niyang puso na matagal nang sumusuko sa ganda at sigla ng dalaga ay tuluyan na nagkanulo sa kanyang prinsipyo. Sinalubong ni Alex ang halik ni Sabrina na may mas matinding silakbo ng damdamin. Ang pihigang puso ng alkalde na 38 taong naging mailap ay tuluyan na nagpatangay sa agos. Sa gabing iyon, sa loob ng tahimik na mansyon at sa ilalim ng saksi ng buwan, ang pagiging guardian at ward
ay pansamantalang naglaho upang bigyan daan ng dalawang pusong matagal na naghahangad sa isa't isa. Nang sumunod na umaga, nagising si Alex na may mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Sabrina na mahimbing pang natutulog sa kanyang tabi. Yakap-yakap ang bahagi ng kumot sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Kitang-kita ang kagandahan ng dalaga, ngunit hindi yun sapat para alisin ang matinding takot at konsensya na biglang lumamon sa alkalde. Tumayo si Alex nang walang gawa ng anumang ingay. Isinuot niya ang kanyang mga damit at mabilis na lumabas ng silid. Hawak ang kanyang ulo na tila ba sasabog sa rami ng iniisip. 20 taon ang agwat ng kanilang edad. Siya ang tumatayong tagapangalaga nito. Kahit pa nasa legal na edad na si Sabrina, para sa lipunan at sa kanyang sariling konsensya, isang malaking kasalanan ang kanyang ginawa. Nilabag niya ang banal na habilin ng kanyang pumanaw na kaibigan. Dahil sa matinding takot at hiya sa sarili, nagbago ang pakikitungo ni Alex kay Sabrina sa mga sumunod na araw. Naging formal siya. Umiiwas na makasabay ito sa pagkain at maaga siyang umaalis ng bahay at gabi na kung bumalik upang hindi sila magkausap. Isang gabi, hindi na nakatiis si Sabrina. Habang pababa si Alex sa kusina upang kubuhan ng tubig, hinarang siya ng dalaga sa gitna ng sala. Namumula ang mga mata nito, halatang galing sa pag-iyak. Mayor, iniiwasan mo ba ako dahil sa nangyari noong gabi na karawan ko? Diretsang tanong ni Sabrina, basag ang boses. Hindi tumingin sa Alex sa kanya. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa sahig. Sabrina, malaking pagkakamali ang nangyari sa atin. Ako ang guardian mo. Responsibilidad kita sa mga magulang mo. Hindi dapat natin ginawa yun. Nakalimutan ko ang posisyon ko bilang pinuno ng bayan at bilang ikalawang ama mo. At humihingi ako ng paumanhin. Parang sinaksak ang puso ni Sabrina sa narinig. Pagkakamali? Para sa'yo, pagkakamali lang? Talaga ang lahat ng yon? Pero para sa akin, ginawa ko yun dahil mahal kita, Alex. Matagal na kitang mahal. Hindi mo ba nararamdaman yun? Hindi pwede, Sabrina. Biglang napataas ang boses ni Alex. Dala ng emosyon at takot. Humarap siya sa dalaga na may namumuong luha sa sariling mga mata. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao. Isipin mo ang reputasyon ko bilang mayor. At higit sa lahat, ang kinabukasan mo, bata ka pa. Marami ka pang makikitang lalaki na kaedad mo na mas karapat-dapat sa'yo. Kalimutan na natin ang nangyari. Umiiyak na tumakbo sa Sabrina patungo sa kanyang kwarto. Isinarado ang pinto ng napakalakas. Naiwan si Alex sa sala. Napasandal sa pader at dahan-dahang napaupo habang hawak ang kanyang muka. Masakit para sa kanya magsinungaling, ngunit naniniwala siyang ito lamang ang tanging paraan upang protektahan ang dalaga mula sa malaking gulo. 2 buwan ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang mainit na pagtatalo sa sala ng mansyon. Mula noon, tila isang makapal at malamig na pader ang tuluyan na muo sa pagitan ni na Alex at Sabrina. Ang pakikitungo ng alkalde ay naging mas formal pa kaysa sa isang estranghero. Tuwing umaga ay mas maaga siyang umaalis at madalas na sa opisina na nagpapalipas ng gabi upang maiwasan ang anumang pagkakataon na mapag-isa silang dalawa. Pagamat nadudurog ang puso ng pihikang pinuno sa tuwing nakikita ang matamlay na mukha ng dalaga, pinaninindigan niya na ito ang pinakatamang gawin para sa kinabukasan nito at sa kanyang sariling prinsipyo. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, napapansin ng mga kasambahay at maging ni Alex ang unti-unting pababago sa pisikal na kondisyon ni Sabrina. Ang dating masayahin at pilyang dalaga ay tuluyan ng nawalan ng sigla. Madalas siyang nakakulong sa loob ng kanyang silid. Halos hindi ginagalaw ang kanyang pagkain at kapansin-pansin ang labis na pagkaputla ng kanyang muka. Isang madaling araw, bandang 4:00, nagising si Alex dahil sa isang kakaiba at sunod-sunod na tunog na nagmumula sa banyo sa dulo ng koridor. Agad na binalot ng matinding pag-aalala ang alkalde. Mabilis siyang bumangon at sinundan ng tunog. Habang lumalapit siya, malinaw niyang narinig ang malalim na pag-ungol at sunod-sunod na pagsusukan ni Sabrina. Hindi na nagdalawang isip pa si Alex. Dahan-dahan niyang itinulak ang bahagyang nakabukas na pinto ng banyo. Doon ay nakita niya si Sabrina, nakaluhod sa malamig na sahig habang nakasubsob ang ulo sa tapat ng toilet bowl. Nangihina at hinahabol ang kanyang hininga. Sabrina, maayos ka lang ba? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Alex habang mabilis na lumalapit at dahan-dahang hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga
upang alalayan itong tumayo. Dahan-dahang iniangat ni Sabrina ang kanyang muka. Basang-basa ang pawis ng kanyang noo. Nanginginig ang kanyang buong katawan at ang kanyang mga mata ay umaapaw sa labis na takot at luha. Hindi siya makapagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinukas ang kanyang kanang kamay na kanina pa nakakuyom. Sa kanyang palad ay nakalagay ang isang maliit na puting plastic stick, isang pregnancy test kit, at sa maliit na screen nito, malinaw na nakaguhit ang dalawang magkatabing pulang linya. Namilog ang mga mata ni Alex at tila ba panandali ang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa loob ng banyo ay biglang naging napakabigat. Ano pa't halos hindi siya makahinga. Tinignan niya ang kit. Pagkatapos ay tumingin siya sa umiiyak na mukha ng dalaga. Mayor, buntis ako. Hikbi ni Sabrina bago tuluyan ng hina ang kanyang mga tuhod at napasandal sa dibdib ng alkalde. Nang hina rin ang mga binti ni Alex. Ang kanyang pinakakinatatakutan, ang bagay na pilit niyang tinatakbuhan at pilit na itinuturing na isang malaking pagkakamali ay naging isang ganap na katotohanan. Buntis ang 18 taong gulang na dalagang inihabilin sa kanya at siya ang ama na dinadala nito. Pinalot na nakabibinging katahimikan ang malawak na sala ng mansyon. Naupo sina Alex at Sabrina sa magkabilang dulo na mahabang sofa. Magkalayo ang ulo at pinagbubuklod ng isang mabigat na katotohanang nakalatag sa ibabaw na mesa. Ang pregnancy test kit na may 2 pulang linya. Walang sino man sa kanila ang unang naglakas loob na magsalita. Ang bawat tiktak ng malaking orasan sa dingding ay tila ba nagpapaintindi at nagpapatindi sa pigat ng hangin kanilang nilalanghap. Tumingin si Alex sa kanyang mga palad na nakapatong sa kanyang tuhod. Bilang alkalde ng Laguna, sanay siyang humarap sa mga krisis, magsaayos sa mga gulo sa komunidad at gumawa ng mga mahihirap na desisyon sa isang korap ng mata. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang katalinuhan sa politika ay walang silbi. Batid niya ang magiging epekto nito. Kapag nalaman nito ng publiko, ang kanyang mga kalaban sa politika ay matagal na nag-aabang ng kahit kaunting dumi sa kanyang pangalan. Ang isyong ito, ang pagbubuntis ng kanyang ward ng 20 taon ng agwat sa kanya ay sapat na upang tuluyang sirain ang kanyang karera at tapusin ang kanyang panunungkulan. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin at makita sa Sabrina, napawi ang lahat ng pag-aalala ni Alex para sa kanyang sarili. Nakayoko ang dalaga. Pilit na sinusupi ng kanyang mga hikbi habang ang mga balikat nito ay walang tigil sa pagbaba at pagtaas. Ang maliit nitong kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Takot na takot sa kung ano ang magiging reaksyon ng lalaking tanging inaasahan niya sa mundo. Sa pagkakataong ito, ang pihikang puso ni Alex na matagal niyang kinubli sa likod ng kanyang prinsipyo ay tuluyan ng nagwagi. Hindi niya kaya makitang nasasaktan at nag-iisa ang dalagang ipinangako niyang iingatan. Dahan-dahang lumapit si Alex kay Sabrina. Lumuhod siya sa sahig upang mapantayan ng dalagita at marahan niyang hinawakan ang nanginginig ng mga kamay nito. Nag-angat na mukha si Sabrina, ang kanyang mga mata ay nanginginig sa mga kamay, maputla at basang-basa ng luha. Huwag ka nang umiyak, Sabrina, narito ako, hindi kita iiwan. Malambing at buong panindigan saad ni Alex habang pinapahid ng luha sa pisngi ng dalaga gamit ang kanyang hinlalaki. Mayor? Kulat na sambit ni Sabrina sa pagitan ng kanyang paghikpi. Paano ang posisyon mo? Paano ang pangalan mo? Alam kong masisira ka kapag nalaman ng mga taong tukol sa akin. Baka gamitin ito ng mga kalaban mo para pabagsakin ka. Hinalikan ni Alex ang noo ni Sabrina. Isang mahaba at maliing halik na nagpatahimik sa takot ng dalaga. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Mas mahalaga ka sa akin, Sabrina. Mas mahalaga ang anak natin kaysa sa anumang posisyon sa munisipyo. Ang kapangyarihan at pagiging mayor ay pwede mawala sa isang iglap. Pero ang pamilya, habang buhay. Nakangiting saad ni Alex, bagamat may bahagyang luha rin sa kanyang sariling mga mata. Haharapin natin ito na magkasama. Pakakasalan kita, Sabrina, hindi dahil sa obligado ako o dahil lang sa nabuntis kita, kundi dahil matagal na kitang mahal. Natakot lang akong aminin dahil sa sasabihin ng iba, pero ngayon, wala na akong pakialam sa mundo. Niyakap ng mahigpit ni Sabrina si Alex, nararamdaman ng kaligtasan sa mga bisig ng alkalde, sa kabila na nagbabadi ang unos sa labas ng mansyon. Napagpasyahan ni Alex na gumawa ng mabilis na hakbang, isang lihim at pribadong kasalang kailangang maganap sa lalong madaling panahon upang maprotektahan si Sabrina at ang kanilang magiging anak. Mula sa mapanghusgang mga mata ng lipunan,
upang matiyak na ligtas ang pagdadalang tao ni Sabrina. Nagpasya si Alex na dalhin ito sa isang kilalang obstetrician, gynecologist, sa isang pribadong klinika sa labas ng lalawigan ng Laguna. Alam ng alkalde na kailangan nilang maging maingat upang maiwasan ang mga matatalas na mata ng mga marites at ng media na palagi nag-aabang sa bawat kilos niya. Habang nakaupo sa waiting room, mahigpit ang hawak ni Alex sa kamay ni Sabrina. Ramdam niya lamig sa mga daliri ng dalaga na halatang kinakabahan pa rin sa kanyang sitwasyon. Nang tawagin ang pangalan ni Sabrina, magkasama silang pumasok sa loob ng malinis at pribadong silid ng doktor. Humiga ka dito, Sabrina, para masuri natin ang kondisyon ng baby sa pamamagitan ng ultrasound. Malambing na saad ng doktora habang inihahanda ang mukha. Huminga ka dito, Sabrina, para masuri natin ang kondisyon ng baby sa pamamagitan niyan. Dahan-dahang huminga sa Sabrina sa examination at itinaas ang kanyang t-shirt upang ilantad ang kanyang maliit na tiyan na nagsisimula ng umumbok. Nilagyan ito ni doktora ng malamig na gel bago itinapat ang transducer. Agad na itinuon ni Alex at Sabrina ang kanilang pansin sa monitor na nasa paligid. Sa unang ilang segundo, ibinalot ng kaba ang silid habang hinahanap ang doktora ang imahe sa screen. Pagkatapos, isang mabilis at sunod-sunod na tunog ang umalingaw sa buong silid. Ang tunog ng tibok ng puso ng isang sanggol. Dub-dub, dub-dub. Nangiti si Sabrina habang pumatak ang luha ng kagalakan at kaligayahan sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man makapagsalita si Alex, ginalaw ng doktora ang transducer sa kabilang bahagi ng tiyan ni Sabrina at doon ay may isa pang magkahiwalay ngunit kasing lakas sa tibok ng puso ang narinig. Dub-dub, dub-dub. Napatitig ang doktora sa monitor. Lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi at lumingon kay Mayor Alex. Ayan, Mayor, nakikita niyo po ba ang dalawang maliit na sak na magkatabi? Dalawa po? Sabay na tanong ni na Alex at Sabrina. Kapwa, gulat na gulat. Yes, congratulations. It's a twins. Masayang pagbabalita ng doktora. Kambal po ang dinadala ni Sabrina. Dalawang malusog na heartbeat ang naririnig natin ngayon. Pareho silang maayos. Ang kapit sa sinapupunan ng mami nila. Nanghina ang mga tuhod ni Alex sa labis na tawa. Mabilis siyang lumapit sa gilid ng kama at hinubog ang kanyang mukha sa tapat ng mukha ni Sabrina. Hinalikan niya ang kamay ng dalaga ng paulit-ulit habang ang sarili niyang mga mata ay umaapoy sa luha ng kaligayahan. Ang kanyang pihigang puso na noon ay akala niya para sa pamumuno at serbisyo publiko lamang ay umaapaw ngayon sa isang uri ng pag-ibig na hindi na akalaing mararanasan niya kailanman. Hindi lang ito, kundi dalawang anghel ang ipinagkatiwala sa kanila na may kapal. Ang trahedyang nag-ulila kay Sabrina ay napalitan ng isang napakalaking biyaya na magpapadugtong sa kanilang mga buhay. Sa kabila ng mga pag-iingat na ginawa ni Mayor Alex, ang isang lihim na pilit itinatago sa dilim ay hindi kailanman nabibigong makahanap ng paraan upang lumabas sa liwanag. Isang buwan bago ang nakatakdang pribado at sekretong kasal ng dalawa, isang lokal na pahayagan at isang sikat na online tabloid sa Laguna ang naglabas ng isang bombang balita na yumanig sa buong lalawigan. Mayor ng Laguna, nabuntis ang isang minor de edad na kanyang inaalagaan at pinagkakatiwala ang ward. Ganoon na nakasulat sa naglalaki ang mga titik sa headline, kasama ang isang malabong litrato ni na Alex at Sabrina. Habang palabas ng pribado, klinika na pinuntahan nila noong nakaraang buwan, kumalat ang balita na parang ligaw na apoy sa social media. Sa loob ng kalaban sa politika, Alex ay agad na sumakay sa issue. Tinatawag siyang mapagmahal, walang moralidad, at hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat na mamuno sa bayan, sa loob ng mansyon. Napakabait na atmosfera. Nakatayo si Alex sa tapat ng bintana sa kanyang opisina. Hawak ang isang bagong kape na unti-unti nang lumalamig habang pinapanood ang naglalakihang mga van ng media at mga reporter na nagsisipag-abang sa paglabas ng gate. Pumasok si Mateo, ang kanyang chief of staff, kasama ang kanilang legal advisor. Mayor, kailangan nating maglabas ng opisyal na statement ngayon din. Gumagawa na ng hakbang ang kanilang partido para magsampa ng kaso at hilingin ng suspensyon tungkol sa sinisira nila mga pangalan mo para sa darating na eleksyon. Hindi lumingon si Alex.
Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa hardin sa ibaba kung saan nakaupo siya sa isang bench. Nakikita niya mula sa malayo ang panginginig ng mga balikat na dalaga habang hawak ang kanyang cellphone. Halatang binabasa ang mga mapanghusgang komento ng mga tao sa internet. Mukha itong mahina, stressed at hindi na apektado sa gulong idinulot ng kanilang pag-ibig. Mayor, ano ang isasagot natin? Pagmamadali lang ng abogado. Maaari nating sabihin na hindi sa iyong bata o kaya itanggi muna natin habang inaayos ang mga legal na dokumento. Humarap si Alex sa kanila. Ang kanyang mga mukha ay seryoso, ngunit walang bakas ng takot, pag-aalinlangan. Ang pihikang puso ng alkalde ay matagal na nakagawa ng desisyon mula pa noong araw na nalaman niya may buhay sa sinapupunan ng dalaga. Walang itatanggi, Mateo. Malamig ngunit malamig na saad ni Alex. Ihanda mo ang press hall sa munisipyo para sa isang agarang press conference bukas ng umaga. Ako mismo ang haharap sa kanila. Pero Mayor, kapag inamin mo, katumbas niyo ng pagwawakas ng iyong karera, babala ni Mateo. Tumingin si Alex sa direksyon ni Sabrina sa labas. Mas pipiliin ko magwakas ang karera ko sa politika kaysa magwakas ang pagkataon ko bilang isang lalaki na handang ipaglaban ang kanyang ama. Puno ng mga reporter, mamamahayag, at mga pagkain. Ang walang katapusang click ng mga kamera at ang nag-aabang sa pagdating ng alkalde. Handang-handa na ang pribado nilang matatalim at mapanghusgang mga tanong. Eksaktong 10:00 ng umaga. Bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Pumasok si Mayor Alexander Montefalco, ngunit ang kanyang formal na barong, tuwid ang kanyang tayo, matatag ang bawat hakbang at walang anumang bakas ng takot sa kanyang muka. Sa likod niya ay nakatunghay ang kanyang chief of staff at mga abogado, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito para sa kanya. Tumayo si Alex sa harap ng podium. Inayos niya ang mikropono at hinarap ang naglalaki ang mga lens ng kamera na nagpapadala ng kanyang muka ng live sa buong lalawigan at sa internet. Mga kababayan ko sa Laguna at sa mga kasamahan natin sa media, panimula pa lamang ito ngayon upang personal na harapin ang totoong buhay sa likod ng aking mga tagapagsalita kapag ang aking integridad ang nakataya. Sandaling natahimik ang buong silid. Lahat ay nag-aabang sa kanyang susunod na sasabihin. Narito ako ngayon upang personal na harapin ang mga balita at usap-usapan na kumakalat sa nakalipas na mga araw. Hindi ko ugali ang magtago sa likod ng aking mga tagapagsalita kapag ang aking integridad ang nakataya. Sandaling natahimik ang buong silid. Lahat ay nag-aabang sa kanyang susunod na sasabihin. Tumayo si Alex sa harap ng podium. Inayos niya ang mikropono at hinarap ang naglalakihang mga lens ng kamera na nagpapadala ng kanyang mukha ng live sa buong lalawigan at sa internet. Mga kababayan ko sa Laguna at sa mga kasamahan natin sa media, panimula ni Alex, ang kanyang boses ay malayo. Hindi ko ugali ang magtago sa likod ng aking mga tagapagsalita kapag ako ay integridad at nakataya. Totoo pala ang balita. Diretsong pahayag ni Alex. Walang anumang panginig sa kanyang boses. Si Mayraya Sabrina Salvacion, ang kanyang inihabilin sa akin na aking pumanaw na matalik na kaibigan, ay nagdadalang tao at ako ang ama ng kanyang dinadalang kambal. Isang malaking bulungan ang biglang sumabog sa loob ng hall. Mabilis na nagtaasan ng mga kamay ng reporter, ngunit bago pa man makapagtanong, ay itinaasan ni Alex ang kanyang kamay upang tuluyan ng kanyang pahayag. Nais ko linawin ang mga bagay na ibinabato sa akin ng aking mga kabataan sa likod. Una, si Sabrina ay nasa legal na edad na, 18 taong gulang nang mangyari ang lahat. Walang sapilitan, walang pagsasamantala sa posisyon, at walang paglabag sa batas. Ang tanging naganap ay ang katotohanan hindi ko napigilan ng aking puso na ibigin ang isang dalagang nagdala na liwanag sa aking madilim at malungkot na buhay. Tumingin si Alex ng diretso sa pinakamalapit na kamera, tila ba kinakausap ang bawat mamamayan ng Laguna. Alam ko na bilang inyong mayor, inaasahan ninyo ang isang perpektong pinuno. Ngunit
Ako po ay tao lamang na natutong magmahal. Kung sa tingin ninyo hindi na ako karapat-dapat na mamuno sa bayang ito dahil pinili kong panagutan ang aking pagkakamali at ipaglaban ng babaeng mahal ko. Nakahanda po ako magbitiw sa aking tungkulin bilang mayor ngayon din. Mariing saad ni Alex na ikinagulat maging ng kanyang mga kasamahan sa munisipyo. Dahil para sa akin, ang pagiging isang tapat na asawa at mabuting ama sa aking mga magiging anak ang pinakamahalagang panunungkulan na gagawin ko sa mundong ito. Matapos ang kanyang pahayag, hindi na nag-iwan ng pagkakataon para sa mga tanong ni Alex. Tumalikod siya na may dangal at lumakad palabas ng hall. Ang kanyang katapatan, ang kanyang tapat na aminin ng katotohanan, at ang kanyang kahandaang iwanan ng kapangyarihan para sa kanyang pamilya ay nag-iwan ng matinding katahimikan sa mga tao. Sa halip na tuluyang mawasak, marami sa mga mamamayan ng Laguna ang lalong humanga sa pamanindigan ng isang tunay na lalaki. Ang pag-aming ginawa ni Mayor Alex sa harap ng buong lalawigan ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga mamamayan ng Laguna. Ang mga mapanghusgang salita sa internet ay unti-unting napapalitan ng mga mensahe ng paghanga at suporta. Sa isang lipunan na sanay sa mga politiko nagtatago ng kanilang mga lihim, ang katapatan at paninindigan ni Alex na iwanan ng kapangyarihan para sa kanyang pamilya ay naging patunay ng kanyang tunay na integridad. Walang naganap na pagbibitiw dahil ang mga tao na mismo ang humiling na manatili siya sa kanyang posisyon. Isang buwan matapos ang makasaysayang press conference na iyon, sumapit ang araw ng kanilang kasal. Alinsunod sa kagustuhan ni na Alex at Sabrina, isang simple ngunit napakarangal na kasalang idinao sa isang lumang kapilya sa Laguna na napapaligiran ng mga luntiang puno at sariwang hangin. Ang mga dumalo lamang ay ang ilang malalapit na legal na kaibigan, mga kasambahay na itunuring na nilang pamilya, at si Mateo na tumayong saksing legal sa kanilang nag-iisang dibdib. Nakatayo si Alex sa tapat ng altar. Suot ang isang mabahaling puting barong na bordadong-bordado. Bagamat sanay siyang humarap sa libu-libong tao, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa labis na kaba at pananabik. Bumukas ang malaking pinto ng kapilya at doon ay pumasok si Sabrina. Isang simpleng wild silk dress ang suot ng dalagita na maluwag na mga bagay sa kanyang 5 buwang tiyan. Nakapansin-pansin na ang pagkumbok dahil sa tinadalang kambal. Ang kanyang buhok ay bahagyang nakakulot at may nakasabit na maliit na puting bulaklak. Walang labis na kolorete sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang natural na ganda at ang kislap ng kaligayahan sa kanyang mga mata ay sapat na upang mapuno ng liwanag ang buong kapilya. Habang dahan-dahang naglalakad si Sabrina patungo sa kanya, hindi napigilan ni Alex ang pagpatak ng luha sa kanyang mga pisngi. Sa edad na 38, akala niya ay tapos na ang kwento ng kanyang buhay at sariling buhay pagdating sa pag-ibig. Akala niya ay habang buhay na siyang mag-iisa sa serbisyo publiko. Sino ang mag-aakala na ang kanyang pihikang puso ay makakatagpo na katapat sa isang 18 taong gulang na pilyang dalaga na inihabilin sa kanya sa gitna ng isang trahedya. Nang makarating sa Sabrina sa kanyang tapat, hinawakan ni Alex ang magkabilang kamay nito. Malamig ang mga ito, ngunit unti-unting uminit ang maglapat ng kanilang mga palad. Humarap sila sa pari upang simulan ng seremonya. Nang sumapit ang oras ng palitan ng mga panata, humarap si Alex kay Sabrina. Tinitigan ito ng diretso sa mga mata na may kasamang pinakamalalim na katapatan. Sabrina, nang pumasok ka sa buhay ko, akala ko ay ako magiging tagapagtatag at tagapangalaga mo. Panimula ni Alex, ang kanyang boses ay bahagyang nabasag dahil sa emosyon. Ngunit ang totoo, ikaw ang nagdikta sa akin mula sa isang malungkot at walang kulay na mundo. Ipinapangako ko sa harap ng Diyos, sa harap ng alaala ng iyong mga magulang, at sa harap ng ating mga magiging anak, na mamahalin kita na walang katapusan. Poprotektahan ko kayo ng mga kambal natin gamit ang aking buhay. Ikaw ang aking pinakamagandang trahedya at ang pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob sa akin ng langit. Naiyak sa Sabrina sa narinig. Hinawakan niya na mahigpit ang singsing na isusuot sa daliri ng alkalde. Mayor, Alex, nakangiting saad ni Sabrina habang may luha sa kanyang mga mata. Salamat dahil hindi mo ako binitiwan noong ang buong mundo ay nakatingin at umuhusga sa atin. Salamat dahil pinili mo kami. Ipinapangako ko na magiging mabuti akong asawa sa iyo at isang mapagmahal na ina sa ating mga anak. Ang pilyang babae na inalagaan mo noon
ay ang asawang magmamahal sa iyo habang buhay. Matapos ang basbas ng pari, isunuot nila ang mga singsing na ginto sa bawat isa. Maaari mo nang hagkan ang iyong may bahay, saad ng pari. Dahan-dahang itinaas ni Alex ang belo ni Sabrina. Inilapit ang kanyang muka at inihatid ang isang mariin, matagal at may halong basbas na halik sa mga labi ng kanyang asawa. Isang halik na naghudyat ang simula ng kanyang opisyal na buhay bilang mag-asawang Montefalco. Simpleng ngunit makasaysayang kasal, binalot ng matinding tensyon at pananabik ng emergency room ng Laguna Doctors Hospital. Ang mismong ospital kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Sa pagkakataong ito, hindi trahedya ang nagdala sa kanila roon, ngunit pagsilang na isang bagong buhay. Hindi mapakali si Mayor Alex. Habang naglalakad pabalik-balik sa tapat ng pintuan ng operating room, ang kanyang barong ay bahagyang gusot at ang kanyang mga palad ay basang-basa ng pawis. Sa loob ng mahigit 7 buwan, inalagaan niya si Sabrina ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Tinitiyak niyang mahigpit itong 7 buwan. Inaalagaan niya si Sabrina na higit pa sa kanyang sariling buhay. Tinitiyak na nasa mabuting kalusugan ito at ligtas ang kanilang dinadalang kambal. Dahil sa maselan na pagdadalang tao na pagkasunduan ng ating kanilang doktor na isagawa ang isang cesarean section. Makalipas ang halos 2 oras na tila badang taon para sa alkalde, biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktora. May malawak na ngiti sa kanyang mga labi habang nag-aalis ng kanyang guwantes. Congratulations, Mayor Alex. Napakatapang ng iyong may bahay. Ligtas at matagumpay ang operasyon. Masayang pahayag ng doktora. Isang malusog na lalaki at isang malusog na babae ang inyong mga anak. Maaari mo na silang mabisita sa recovery room. Naiyak sa labis na kagalakan si Alex. Napasandal siya sa pader at nagpapasalamat sa may kapal bago mabilis na sumunod sa loob ng silid. Doon ay nakita niya si Sabrina, nakahiga sa kama, maputla at pagod mula sa mga operasyon ng kanyang asawa. Salamat, Sabrina. Salamat sa pinakamagandang regalo na ibinigay mo sa akin. Tingnan mo sila, Mayor. Pulong ni Sabrina, basag ang boses. Malalambot na balat ng kanyang mga anak at ang maliit na kamay ng mga ito. Salamat, Sabrina. Salamat sa pinakamagandang regalo ibinigay mo sa akin. Sina Alexander Jr. at Mairaya Alice, ang ating mga kambal. Dahan-dahang kinalaw ni Alex ang kanyang 2 supling. Sa sandaling maramdaman niya ang malalambot na balat ng kanyang mga anak at ang maliliit na kamay ng mga ito. Sa nahumawak sa kanyang mga daliri, naramdaman ni Alex ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi nararanasan ng kanyang buong pagkatao. Ang mansyon na dating tahimik, formal at walang buhay ay tuluyan ng mapupuno ng ingay, tawa at iyak ng isang tunay na pamilya. Nanatili si Alex bilang mayor ng Laguna. Sa katunayan, sa susunod na eleksyon, muli siyang ibinoto ng mga mamamayan na may malaking mayorya. Hindi dahil isa siya perpektong tao, kundi dahil napatunayan niya na ang isang butil lamang ng kalat, isang pinunong tapat sa kanyang sariling pamilya, ay ang pinagkakatiwalaang pinuno para sa buong bayan. Habang nakatayo si Alex sa veranda ng kanilang mansyon, karga ang kanyang 2 anak habang si Sabrina naman ay nakasandal sa kanyang balikat habang pinapanood ang paglubog ng araw sa Laguna. Napagtanto niya ang isang bagay, ang pag-ibig ay hindi namimili ng edad, ng oras o ng perpektong sitwasyon. Dumarating ito sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon sa likod ng isang trahedya upang baguhin, gamutin at kompletuhin ang buhay ng isang tao. At para sa pihikang puso ni Mayor Alexander Montefalco, ang kanyang pilyang warden si Sabrina at ang kanilang mga kambal, ang kanyang pinakadakilang panunungkulan at pinakamagandang tagumpay sa mundong ito. 2 taon na ang mabilis na lumipas mula nang pumasok sa mundong ito sina Alexander Jr. at Mairaya Alice. Sa loob ng mga panahong iyon, ang mansyon ni Mayor Alex na dating parang isang tahimik at formal na museo ay tuluyan ng naging isang makulay na palaruan. Kahit saan, tahimik at formal na museo ay tuluyan ng naging isang makulay na larawan.
Kahit saan ka tumingin ay may mga laruan, makukulay, at maririnig ang walang katapusang takbuhan at tawanan ng dalawang makukulay na paslit. Isang Sabado ng umaga, abala ang buong mansyon para sa paghahanda sa unang kaarawan ng mga kambal. Isang malaking garden party ang ibinalak na Sabrina sa ngayon ay 20 taong gulang na at isang napakagandang may bahay at ina. Siya ang nag-asikaso na lahat mula sa disenyo ng mga lobo na may temang safari hanggang sa pagkain ng mga bisita. Habang abala si Sabrina sa pag-aayos ng mga giveaway sa sala, dahan-dahan bumaba si Mayor Alex sa hagdanan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang selos, barong o cartoon lion na may nakasulat na Daddy of the Wild Ones. Isang bagay na pinilit lamang ni Sabrina na isuot niya. Natawa na malakas si Sabrina na makita ang kanyang asawa. Lumapit siya rito at inayos ang kwelyo at t-shirt nito. Bagay na bagay sa'yo, Mayor ko. Mukha kang nabawasan ng 10 taon sa itsura mo. Napasa po sa kanya noo si Alex, bagamat may malawak na ngiti sa kanya mga labi. Ngunit kung makikita ko ng mga kalaban ko sa politika na nakasuot ng ganito, baka isipan nilang nawawalan na ako ng otoridad sa Laguna. Sus! Ang nawawalan ng otoridad, mas lalo ka kaya nga hangaan ng mga mamamayan mo kapag nakita nilang protective at hands-on daddy ka. Sabay halik ni Sabrina sa pisngi ni Alex. Biglang narinig ang sunod-sunod na maliliit na hakbang mula sa koridor. Kasunod na sabay na sigaw ng 2 paslit. Papa! Mama! Mabilis na tumakbo si Alexander na mukhang kamukha pa lamang at kumuha ng bagong battery. Mairaya Alice, na naman nga ang mapupungay na mata at pamilyang ngiti ng binata. Agad na lumuhod si Alex sa sahig at sinalubong ng isang mahigpit na yakap ang kanyang 2 anak. Binuhat niya mga ito ng sabay. Sa huling pagkakataon, naubos lahat ng damit niya dito. Happy birthday, my angels! Malambing na saad ni Alex bago hinalikan ng mga piski ng mga kabal na nagdulot ng malakas na naghihilik sa mga ito. Dumating ang hapon at napuno ang malawak na hardin ng mansyon ng mga bisita. Noon, ang mga kasamahan ni Alex sa munisipyo, si Mateo na bitbit ang malalaking regalo, ang mga kasambahay at ang mga mamamayan ng Laguna na malapit sa puso ng pamilya. Walang patid ang palakpakan at sayawan ng mga bata. Nang sumapit ang oras ng pagpapatay ng kandila sa 3 palapag na cake, lumapit si Alex kay Sabrina at inakbayan nito habang karga ang mga bata. Sabay-sabay na nagbilang ang mga bisita at pagkatapos ay hinipan nila AJ at Alice ang kanilang unang kandila sa gitna ng malalakas na hiyawan at pagmamahal ng lahat. Nang magabi at makauwi na ang lahat ng mga bisita, dinala ni na Alex at Sabrina ang mga natutulog ng mga kambal sa kanilang silid. Matapos, kumuta ng mga ito at matiyak na mahimbing ang tulog, lumabas ang mag-asawa at nagtungo sa veranda kung saan doon nagsimula ang lahat ng kanilang kwento. Umihip ang malamig na hangin na Laguna ngunit napanatili silang mainit ng yakap ng isa't isa. Isinandal ni Sabrina ang kanyang ulo sa malawak na dibdib ni Alex habang pinagmamasdan ng liwanag ng buwan. Alex, salamat. Pulong ni Sabrina. Salamat dahil binigyan mo ko ng isang pamilya. Akala ko habang buhay na ako mag-iisa sa loob ng mundong ito matapos mawala sina mama at papa. Hinigpitan ni Alex ang yakap sa kanyang asawa. Hinalikan ng tuktok ng ulo nito at ipinatong ang kanyang baba sa buhok ng dalaga. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Sabrina. Ang pihikang kapeng ito, ang pusong ito, na akala ko ay para sa trabaho lang, ay binigyan mo na dahilan para tumimbok ng tunay. Seryoso at may malalim na pagmamahal na saad ng alkalde kahit anong unuspan dumating sa buhay ko. Basta't kayo ng mga kambal ang kasama ko. Ako na ang pinaka mayamang babae sa utang sa mundong ito. Sa ilalim ng saksi ng parehong buwan na nakakita sa kanilang bawal na simula, ang pag-ibig ni na Mayor at Alex at Sabrina ay patuloy na lumalago. Isang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi sinusukat sa edad, kundi sa ilalim ng paninindigan, tapang, at kaya kang ipaglaban. Sa lahat ng ating mga masusugid na listeners, lalo na sa ating mga kababayang OFW, na nakatutok sa anumang sulok na mundo. Sa gitnang silangan, Asya, Europa, Amerika, at saan man kayo naroroon, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa bawat kwentong ating inihahandog. Alam po namin na hindi madali ang buhay abroad.
Ang lungkot, ang pagod, at ang pangungulila sa pamilya na naiwan sa Pilipinas ay gabi-gabi ninyong dinaranas. Kaya naman po isang malaking karangalan para sa aming ina dito sa Ayasha TV na maging bahagi ng inyong araw-araw na pamumuhay at ng mga batang nangangarap na magpatuloy sa buhay. Alam po namin na hindi madali ang buhay abroad. Isang malaking karangalan para sa amin dito sa Ayasha TV na maging bahagi ng inyong araw-araw na pamumuhay, ang aming dahilan at libangan ninyo para kahit paano ay mabawasan ang inyong homesick. Kaya po ang aming mga totoong bayani, ang inyong mga sakripisyo para sa inyong mga anak at pamilya ay katulad din ng pagmamahal na ipinakita ni Mayor Alex. Walang hinihinging kapalit, basta't para sa kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Huwag niyo pong kalimutang i-like, mag-comment, at mag-react at i-share ang ating video. Mag-subscribe na rin po kayo para palagi kayong updated sa mga susunod nating mga kabanata. Muli, ako po ang inyong narrator, si Miss Angge. Patuloy po tayo mag-ingat saan man tayo naroroon, magtiwala sa may kapal at naway mapuno ang pagpapala ang inyong mga tahanan. Hanggang sa muli, mga kaayasya. God bless po sa ating lahat.